Ang pamagat po ng aking Advent Recollection ay asa ka pa. Pwede niyo po bang sabihan yung katabi niyo? Asa ka pa. Apat na dahilan bakit kailangan mong umasa pa sa gitna ng iyong mga lungkot, pighati at problema. Bakit mahalaga ang umasa pa? Dahil yan ang paanyaya ng Adbyento sa atin, hindi po ba? Ang umasa pa. Kaya palagi mo sanang sabihin, umasa ka pa, asa ka pa. Palagi mo sanang palakasin ang loob ng iba, umasa ka pa. At ano po ba ang pag-asa? Para sa akin, very simple lang po. It is a holy longing, no? Holy excitement. Hindi lang po longing, hindi lang excitement, hindi lang pag-asam o pagkasabik, banal, mabuti. Di po ba? No? Hindi ko po alam kung kayo ay nasabik na, no? Kung na-excite na kayo. Pero kung ako po tatalungin nyo, the first time that I felt really excited, sabik na sabik, ay nung nagbukas po ang aming SM dito sa Pampanga. Ang unang binuksan na SM outside of Manila ay ang SM Pampanga. That was year 2000. Very big deal po ito. Mahalagang mahalaga. Bakit? Kasi po nung unang panahon, tayo pong mga nasa probinsya, di ko po alam sa inyo pero ito yung karanasan namin. Kung gusto mo mag-SM, lalong-lalo na malapit ang Pasko, ang gagawin po namin noon, mag-aarkila kami ng saraw. Kukuha kami ng jeep. Ginawa niyo po ba yun? No? Pagkatapos, no, isasakay mo doon, lahat ng kamag-anak mo, mga bata, magbabaon pa kayo, di ba? Lalagay mo pa sa dahon ng saging, yung kanin, no? Longganisa, adobo, yun yung baon nyo. Sarap po, no? Nakakagutom. Gutom na kayo? Yung pong gagastos ka, magta-travel ka, pupunta ka doon para lang makapag-SM, talagang paghihirapan mo, mag-e-effort ka. Ang tagal po ginagawa ng mga taong probinsya yon. Pero year 2000, hindi na nila kailangan mag-arkila ng saraw, sasakay na lang sila ng jeep, madali na lang, abot kamay na ang pag-SM. Kaya nga po lahat ng mga tao, very excited, isa lang pala, para-parehas ang kanilang iniisip. Nung pagbukas ng SM, lahat sila dagsa. Alam niyo po nangyari, huminto po ang mga daan. Sa sobrang dami po ng mga sasakyan, lahat ng mga tao, dahil huminto po mga sasakyan, naglakad sila. Nag-aaral po ako noon sa seminaryo high school. Nakapasok na po ako sa seminaryo. Siyempre po, mga pare, gusto din mag-SM, no? Anong ginawa sa amin? Pinalabas ba naman kami? Pinapunta din kami sa SM. Pero paglabas po namin, nabigla kami dahil wala kang masakyan, hindi gumagalaw ang daan. Naglakad po kami kahit na 2 oras. Okay lang sa amin kasi SM . At pagdating po namin doon, nabigla kami dahil sa sobrang dami ng mga tao, kala namin po nagrarally. Pagpasok po namin, makikita nyo mga matatanda, napagod na, nandoon po sa side, nakaupo. Huminto po mga escalator dahil sa sobrang dami ng basura, sobrang init, sobrang dami ng mga tao, hindi na po mahulugan ng karayom. Pero dahil masaya kami, wala kami pakialam sa mga tao. Kahit na pagpawisan ng aming mga kilikili at singit, kami naglalakad, kami naglalakwatsa, kami nag-i-enjoy. Pero habang naglalakad po kami ng aming mga kaklase, napadaan kami sa isang restaurant. Bagong bukas, ang pangalan po, Tokyo. Isang Japanese restaurant. First time ko pong makakita ng Japanese restaurant. Sa aking inosenteng isip, nakita ko po ang poster, nakalagay, sushi. Sabi ko,
Gusto kong kainin ito kasi napakakulay. Napakaganda ng itsura. Kaya lang ang problema, wala po akong pera. 250 pesos yung sushi. Magkano lang pong pera ko, baon, tigbe 20 pesos. Kaya sabi ko, pag-iipunan ko ito, babalik ako dito, kakain ako ng sushi. 1 buwan po, nag-iipon po ako. No? At pagkatapos na nagkaroon ako ng pera, bumalik po ako ng SM, binili ko po. Napakasaya ko. Pero pagbigay po sa akin, na-disappoint ako. Nalungkot po ako. Bakit? Hindi po kamukha nung nandun sa picture. Nung pagbukas ko po, sabi ko, bakit hilaw? Hindi luto. Sinong tao ba naman ang kumakain na hindi luto? Diba? Hilaw. Sa picture, pag nakita mo, ang laki-laki. Pero dito, bakit napakaliit? Alam niyo pa po kinagalit ko ito. Sabi ko, magbibigay na lang sa akin na panghimagas ng dessert. Ano ba naman itong ice cream na ito, kulay green? Binilog pa, napakaliit. Ito ba ang 250 pesos na aking binayaran? Bakit naman hindi ako binigyan kahit 1 cup? Di po ba? Iniisip ko, ito po ay pandan flavor. Yun ang unang sinubo ko, buong buo. At ano pong nangyari sa akin? Lumabas po ang aking sipon. Sobrang anghang. Ito po pala, first time ko pong nalaman, wasabi, matindi pa po sa sili. Umusok po ang aking tenga. At magsimula po noon, parang ayaw ko nang kumain muli ng sushi. Hindi po ba ang isang nakakamatay, nakakapigil ng ating pagkasabik ay yung mga disappointing moments and experiences, mga karanasan na ikaw ay nalungkot na bigo, meron kang hinahanap, ninanais, pero hindi ito binigay sa iyo. At tanungin po natin ang ating sarili. As we move on, we have this hope, and yet, what are your disappointments in life? Marami tayong ganyan. Minsan hindi natin pinapansin, tinatago natin sa ating puso, kaisipan. Huwag mong iiwasan, kasi pag iniiwasan mo, anong ginagawa natin? Usually, we sweep it under the rug. Diba? Tinatago mo, pero hindi mo naman talaga inaalis. We have to be honest with ourselves, maging tapat ka. Ano ba ang mga kinakalungkot mo? Baka para sa iyo wala, pero meron pa. May kirot pa sa iyong puso at kaisipan. Kayo pong mga nag-asawa, aminin niyo po, di ba disappointed kayo sa inyong mga asawa? Nung nililigawan kayo ng inyong mga asawa, napaka-porma nila. Pero ngayon, ang tagal-tagal nyo na pumoporma pa ba? Di ba noon, nagpapabango pa? Ngayon, magsupilyo lang, hindi na nagagawa. Tumatawa kayo, totoo. Di po ba? Kung minsan, isang masakit na katotohanan, pag tayo'y naghihirapan financially, pagdating sa pera, ang inaasahan mong tumulong sa iyo, mga kapatid mo, kamag-anak mo, kadugo mo, kapilido mo, kapangalan mo. Pero pag humihingi ka, lumalapit ka sa kanila, di ba hindi ka pinapansin? Buti pa yung mga ibang tao, hindi po ba? Kung sino yung hindi mo inaasahin, hindi mo ma-imagine, natutulong sa iyo, mga kaibigan mo, hindi mo man kaano-ano, sila yung nandyan, nagbibigay, nagpapahiram sa iyo. Amen? Kung minsan, disappointed din tayo sa ating mga anak. Ayaw lang natin sabihin. Buti pa nung mga maliliit sila, mga bata, pag uwi sa bahay, kinekwento sa iyo lahat. Hindi po ba? Walang tinitira na detalye. Pero ngayon, tatanungin mo, isang tanong, isang sagot. Kumusta? Mabuti. Tapos na. Dati napaka-close nyo. Pero ngayon, nanlamig na. Disappointed din po tayo sa ating ekonomiya. Dati, meron kang 1,000 pesos, bumili ka sa grocery, ano mabibili nyo? Naalala ko po, no, malit ako.
1,000 pesos, 2 box. Ngayon, 1,000 pesos, ano mabibili mo paglabas mo sa grocery? 1 balot na lang. Kaya nga po sa Pasko, sabi nila, magandang regalo, sibuyas. Subukan nyo, mahal ng sibuyas eh. Gusto nyo pa mas mahal? Sili. No? Nadi-disappoint tayo. Meron ka ng pera, pero walang halaga ang iyong pera. Amen? Kung minsan din, di po ba, disappointed din tayo sa mga tao na simbahan. Nung pong kami ay nagkakaroon ng listening session ng synod, isang tanong namin sa mga hindi nagsisimba, ano ang dahilan bakit hindi ka nagsisimba? Alam niyo po kung ano ang dahilan? Tanong niyo ano? Lakasan niyo po, ano? Kayo. Ang dahilan bakit hindi nagsisimba ang mga tao, dahilan daw yung mga tao simbahan. Bakit? Kasi daw pinaka-chismoso-chismosa mga taong simbahan. Amen? Sabi nila, Father, paano ako magsisimba? Pagpasok ko pala sa simbahan, ang ingay-ingay. Nagchichismisan. Pagkatapos maririnig ko pa, aba, milagro, nagsimba ka. Paano ka magkakaroon ng gana na magsimba? Hindi po ba totoo? Yung ini-expect nila na tayo mga taong simbahan, maging very welcoming tayo pa yung nagpo-push, tayo pa yung, di ba, nagtataboy sa kanila. We have this disappointing experiences and you may have a lot more examples. At habang nabubuhay ka, tandaan niyo po ito, hindi mawawala ang mga karanasan ng lungkot at pagkabigo. Amen? As long as you live, whether you are young, you are working, you are already a senior citizen, there will always be disappointing moments in your life. Amen? But the question is, what should we do? Anong gagawin natin sa mga pagkabigo na karanasan na ito? Isulat niyo po ito. Ito ang aral. Discipline your disappointments. Ulitin ko po. Discipline your disappointments. Pakiulit nga po. Anong ibig sabihin ng pagdidisiplina? Pag ang aso, meron kang alaga, umiihi, dumudumi kahit saan, dinidisiplina mo. Hindi naman yung pinaparusahan, pero binibigyan mo, tinuturuan mo kung saan yung limitasyon niya. Dito ka lang umihi, dito ka lang magdumi. Anong ibig sabihin ng pagdidisiplina sa ating mga disappointments, pagkabigo? Binibigyan mo na limitasyon yung iyong mga masasama, no, na karanasan, na nararamdaman. Put a limit on your negative feelings. Amen? It's okay to feel bad. Okay lang po, malungkot ka, nadidepress ka, no? Pero sana naman, bigyan mo ng oras at panahon. Huwag naman palagi kang malungkot. Amen? Huwag naman yung palagi kang galit. Huwag naman yung palagi kang bugnot at nagbibwisit. Amen? Put a limit on your disappointments. Kaya nga po, pag namatayan tayo, di ba? Meron tayong pasyam, meron tayong 40 days, meron tayong babang luksa. Kasi sinasabi mo sa iyong sarili, may panahon para sa iyong pag-iyak. May panahon para dyan sa iyong nararamdaman na masama. Discipline your disappointments. Because when you do not discipline your disappointments, you will never be happy, you will never grow. Tandaan niyo po yun. Hindi ka magiging masaya at hindi ka lalago sa iyong buhay. Tandaan niyo po ito, that our life may have bad experiences sometimes. No? Salamat po. Our life may have bad experiences sometimes, but it doesn't mean that it happens all the time. Paminsan-minsan mangyayari yan. Pero hindi naman
palagi. Ang tanong, ano ba yung palagi na nangyayari? Ang Diyos. Amen? Kaya po merong kasabihan, no? That God is good all the time. God is good all the time. Tandaan niyo po ito. Sana wag mong gawing basihan ang iyong mga pagkabigo, masasamang karanasan sa nangyayari ngayon at mangyayari sa kinabukasan. Amen? It does not mean that it happened to you yesterday, that it will happen today and tomorrow. Amen? It may happen, but it will not happen all the time. What happens all the time is God. What happens all the time is the goodness of God. What happens all the time is the grace of God. Yan yung pagkukulang natin eh. Yan yung kasalanan natin. We always judge our present by our past. We always judge our future by our past. Halimbawa po, meron po akong kakilala. Napakagandang babae, napakagandang dalaga. Ayaw daw magkaroon ng anak. Ayaw niya magkaroon ng anak. Bakit? Kasi po galing sa broken family. Naranasan niya nung bata siya, nagkahiwalay ang kanyang nanay at tatay. Sabi niya, ayaw kong maranasan ito ng aking anak na baka mangyari din sa akin. Yung naranasan ko, nasaktan ako nung nag-aaway ang aking nanay at tatay, nagkahiwalay sila, hindi ko ito paparanas sa aking magiging anak, kaya nga, para maiwasan, hindi ako magkakaroon ng anak. Oo, nangyari sa kanya. Pero ibig ba sabihin, pag siya nag-asawa, mangyayari din? Depende sa kanya, hindi po ba? Minsan, meron din mga misis na ganyan eh. Yung niloko sila ng kanilang mga asawa. Pero sila, anong ginagawa nila sa mga ibang misis na maayos naman? Sulsol sila, di ba? Sinasabihan, lahat ng mga lalaki, manloloko. Ay, tingnan mo man, Mars, darating din ang panahon, yung iyong mister, no? Lolokokin ka din yan, bantayan mo, hindi mo alam kung ano ginagawa. No? Palagi mong bantayan, yung kanya cellphone, palagi mong check ha. Oh, late na namang, sigurado yan. Meron iba yan, di po ba? Dahil ba nangyari sa iyo, mangyayari din sa ibang tao? Hindi po ba? Dahil ba nalugi ka sa business mo, sa negosyo mo? Lahat na lang na magiging business at negosyo mo, malulugi? Naiintindihan niyo po ba? Minsan, meron po mga iba galit sa aming pari. Hindi mo maiiwasan bakit. Kamukha nung aking sinasabi, may masamang karanasan sa isang pari, nilalahat na kami mga pari. Meron po akong ganyan, nakaklase. Nung minsan, nagme-message siya sa akin, sabi niya, kayong mga pare, matatakaw sa pera. Mga pare, nambababae, mga pare, naglalalaki. No? Sabi ko, bakit sinasabi mo yan? Sinasabi mo yan dahil yan ang katotohanan o sinasabi mo yan dahil hindi ka nakapagpare? Alam niyo po kung ano nangyari? Hindi na po ako minessage. Hanggang ngayon, hindi po ako pinapansin. Yun talaga ang dahilan. Galit sa mga pare kasi siya gusto niya magpare, hindi siya nakapagpare, pinalabas siya. Huwag ka magagalit sa mga ibang tao na masaya ngayon dahil ikaw miserable ka. Di ba may mga taong ganyan, galit sa mga mayayaman? Pero bakit? Tanungin mo. Kasi siya, hindi siya mayaman. Kung siya mayaman siya, hindi naman siya magagalit sa mga mayayaman. Di po ba? No? Kung bang nakaranas ka ng masama, parehas din ba ang karanasan sa ibang tao? Kung naranasan mo sa nakalipas, huwag mo sasabihin na mararanasan at mararanasan mo yan. That is one way of saying discipline your disappointment. Put a limit on your negative experiences. Ikanlong mo, sabihin mo, maaring nangyari noon, pero hindi naman palaging mangyayari. Kung maniniwala ka at magtitiwala ka, mas malakas ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti. That God is good all
the time. Amen? And that is the first reason, isulat niyo po, kung bakit kailangan kang umasa. Because God is good all the time. Nasasabik ka na may darating na mabuti at maganda sa iyong sarili dahil pinagkakaloob yan ng isang mabuti at makapangyarihan na Diyos. Kung ikaw ay nadidepress, kung ikaw ay nalulungkot, alam niyo po kung ano magandang gawin? Magbasa po kayo ng Biblia. Ulitin ko po. If you're feeling low, if you're feeling sad, read the Bible. Why? Because you would see in the Bible how God is good, how God is great. Walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. Walang makakapigil sa kabutihan na pwedeng ibigay ng Diyos sa mga taong minamahal niya. Napakaraming mga kwento dyan. Kung maalala niyo po, nung hinahabol ng mga Egyptians si Moises, muntikan na silang makulong nitong mga Hebreo. Pero anong ginawa ng Diyos? Hinati niya ang dagat. Could you just imagine that, na tayong takot na takot sa tubig, na pwede kang malunod? Anong ginawa ng Diyos? Just like that, hinati niya para sila'y makadaan. Itong kwento tungkol kay Joshua, maalala niyo po, kailangan dumaan sila sa syudad ng Jericho, napakalaki, napakataas sa mga bakod. Anong ginawa ng Diyos para makadaan sila? Sinira niya, just like that. Hindi kaya ng mga pader ang kapangyarihan ng Diyos. No walls can stop God. Yun po yung mabuting balita doon. Maalala niyo ang kwento tungkol kay David? Sinong kalaban niya? Si Goliath? Si Goliath na higante, si Goliath na eksperto sa pakikipagdigma, ang dami na niyang pinatay na tao. Sino kalaban niya? Isang maliit na bata, walang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Ang alam lang niya ay nag-aalaga ng mga tupa. Pero sinong natalo? Itong matangkad, itong malaki, itong matagal na nakikipagdigma. Hindi kinaya ang kapangyarihan ng Diyos. Noong ang propeta Daniel ay tinapon sa kuta ng mga leon, gutom na gutom, hindi siya nilapa, hindi siya kinain. Anong ginawa ng Diyos? Tinikom niya ang bibig ng mga leon. At wala nang ibang pinaka-imposibleng ginawa ng Diyos kung hindi yan nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Isang pinatay sa krus, muling nabuhay. Kaya nga, ano man ang imposible, masakit o pagkabigo ng iyong nararanasan, remember, God is good. God is great. Kung nangyari noon, nagawa ng Diyos noon, bakit hindi niya pangyayari o ibibigay, ipaparanas sa iyo? Amen? If you are depressed, go back to the Bible and believe at sabihin mo, kung nagawa ng Diyos ang imposible noon, magagawa din ng Diyos ang imposible sa akin ngayon. Hindi ko po alam kung napanood niyo yung aking homilya, no? Minsan, palagi kong tinatanong sa Diyos, no? Bakit? Bakit kami? Bakit kami naghihirap? Bakit pinaranas ng Diyos sa mga masasakit pagkabigo sa aming pamilya? Gusto ko po magpari, pumasok po ako sa seminaryo. Kung kailan andun ako, doon nawalan ng trabaho ang aking tatay. All throughout ng pag-aaral ko po ng pagpapari, it was never easy financially. Wala po akong benefactor, talagang ginapang po ako ng aking magulang para ako'y makapagtapos lang sa pagkapari. At nung malapit na po akong matapos sa pagkapari, kailangan ko din pong lumabas. Dahil nga, hirap na hirap kami financially. At doon ko po nalaman na dahil sa pagpapaaral sa akin sa seminaryo, baon-baon kami sa utang. At dumating po sa punto na hindi kami makapagbayad ng utang sa kuryente. Tinatanong ko sa Diyos, bakit? Bakit kami? Bakit ako? Bakit ako na gusto kong maglingkod sa Diyos, kailangan dumanas ng ganitong pagsubok?
At alam niyo po kung anong ginawa ko noon. Para lang makapagbayad kami. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Araw-araw nagdadasal po ako ng rosaryo. Nakasakay po ako sa MRT, nagtatrabaho po ako sa Maynila. Nagdadasal po ako ng rosaryo. Hindi alam ng mga tao, nasa bulsa ko. No? Dinadasal ko at isa lang po ang aking inihiling sa Diyos, na kami po ay makapagbayad ng utang namin sa kuryente. Nakakahiya, kami po ay mapuputulan ng kuryente. At ano pong nangyari? Isang milagro. Tumawag po ang aking nanay, umiiyak siya. Kala ko naputulan po kami ng kuryente. Yun pala, alam niyo po kung ano nangyari? Nanalo po kami ng loto. Hindi po 6 digit 5 digit lang po. Baka humingi po kayo ng balato sa akin eh. Baka sabihin si Father Joel, milyonaryo mga yan. Hindi po. But see the goodness, the greatness of God. Hiningi ko, binigay ng Diyos. Ang pagkakamali ko, sana hiningi ko, maging milyonaryo kami. Hiningi ko, ano pong hiningi ko? Makabayad kami ng kuryente. Anong binigay niya? Makabayad ng kuryente. Matuto po kayo sa pagkakamali kong magsimula ngayon, hilingin nyo na sa Diyos, Lord, millions. Amen? Huh? But the question is, why? Why do I have to undergo that? This is the reason why. Dahil gusto ng Diyos na ako ngayon sa harapan nyo magpatotoo sa inyo na ang Diyos mabuti, ang Diyos makapangyarihan. Kung nangyari sa amin, napaka-imposible. Sino pong makakaranas nun? Isang araw bago kami maputulan ng kuryente, mananalo kami ng loto? Ano po ang tsansa na manalo ka ng loto? Diba? 1:2 millions. Pero kami yung oras na talagang kailangan namin, pinagkaloob ng Diyos, ikaw pa kaya magdududa ka pa na totoo ang Diyos? Ikaw pa kaya magdududa ka na hindi mabuti at makapangyarihan ang Diyos? Why hope? Because God is good, God is great. Amen? Second, hope because life is best with hope. Tandaan niyo po yan. Umasa ka dahil mas masarap ang buhay na umaasa. Alalahanin niyo po yung mga panahon na sabik ka. Di po ba? Mga maliliit na bata. Pag Pasko, kinabukasan, maagang nagigising. Bakit? Takbuhan, titignan. Doon sa medyas, magkano ba o ano ba ang kanilang regalo? Alala niyo po nung maliit tayong bata. Pag natanggap mo yung regalo, hindi ka makatulog kasi gusto mo, kinabukasan na naman, lalaruin mo yung iyong laruan. Hindi po ba? Nung pong bago kayong mag-asawa, di ba? Excited kayo? Honeymoon. Ngayon tanong ko po, excited pa rin po ba kayo sa honeymoon? Nag-honeymoon pa ba? O naging nightmare na? Dati panaginip Father, no? Ngayon bangungot na. Hindi po ba? No? Hindi ko po alam kung narinig nyo yung kwento tungkol dun sa isang misis. Pinaghihinalaan yung kanyang mister. No? Kasi gabi-gabi, nagginagabi na. Sabi niya, meron yatang ginagawa na hocus-pocus, meron yatang sideline, merong kahina-hinala ginagawa itong aking asawa. No? Narinig sa mga ibang tao, sa mga kaibigan, nakikita daw itong sasakyan ng kanyang mister, pumupunta palagi doon sa red light district, doon po sa mga bar, sa mga patay sindi, no? Doon sa mga GRO. Walang ebidensya si Mrs. Alam niyo pong ginawa, sabi niya, tinawagan yung kanyang best friend, sabi niya, Mars, tulungan mo ako. Magpapanggap akong GRO.
make-upan mo ako, sabi niya, no? Magbibihis ako ng sexy. Hihintayin ko siya doon sa daan, no? Magbabantay ako doon para mahuli ko siya akto, no? So minikapan po, pinagsuotan, no? Sexy. Naghihintay po doon sa kanto, doon sa red light district, ba? Nakita, malayo pa lang, parating na yung sasakyan ng kanya mister. Huli ka no? Patay ka sa akin, sabi niya. Sakto po, huminto doon sa harapan niya. Binuksan yung bintana. Lumapit naman po itong bisis na nagpapanggap na GRO. Sabi niya, "Sir, good time po ba, sir?" Sabi niya, no? Ito naman po, mister, tinitignan itong kanyang misis na nagpapanggap na GRO, sinabihan siya. Alam niyo po sabi? "Ayaw ko sa'yo." Sabi. Nabigla. "Bakit po?" Sabi yung ganon. "Bakit ayaw niyo sa akin? Ang ganda ko." Sabi. Alam niyo po sagot ng mister, sabi. "Kamukha mo yung asawa ko." Sabi. Di ba nung dati, na bago-bago kayo o na nagliligawan kayo, palagi mo siyang hinahanap, namimiss mo siya. Aba ngayon, nasusuka ka na sa pagmumukha niya. Nasaan na yung pagkasabik? Nasaan na yung excitement? Nasaan na yung tuwa? Di po ba? Pag wala na yung pagkasabik, nawawala na, di ba, yung ganda ng pagsasama. Yung ganda ng karanasan. Di ba, pagbago po yung pare, no? Hindi ko alam, nandiyan pa si Father Sam. Pagbago yung pare sa parokya, napakagilas na mga nagsaserve, di ba? Pakita, no? "Father, dito, no? Inaanyayahan, dito po kayo kumain. Father, sama ka naman sa amin. Father, magkape tayo." Anghel lahat na mga nagseserve. Pero may kasabihan, mga ngawit din yan, no? Nilagay yung halo, pero ang totoo, may sungay pala. Meron po. Naranasan ko din po yan. Nakadalawa na po akong parokya eh. Kahit 8 years pa lang po akong pare, no? Pagdating ko, ang bait-bait. Pero dahil meron lang hindi na pagbigyan doon sa gusto, aba, sinisiraan na ako. Aba, kung ano-ano na sinasabi tungkol sa akin. Di po ba nakaka-disappoint? Pumapangit ang samahan, ugnayan. Dahil wala na yung pagkasabik. Remember this, when you are hoping, you are full of energy. Di po ba? Pero ano po ang kabaliktaran ng pag-asa? Takot, pangamba. Suriin niyo po, tingnan niyo, ano yung nararanasan mo pag ikaw ay natatakot, nangangamba? Di ba nanghihina ka? Di ba nawawalan ka ng gana? No? Kamukha po nung isang mister na naman, nandun sa garden, nagdadamo, no, nagga-gardening. Biglang lumabas po yung misis. Sabi, "Hoy, bilisan mo dyan. Pagkatapos mo, pumasok ka sa bahay. Mag-usap tayo. May nakita ako sa cellphone mo. Pag-usapan natin." Pumasok po yung misis. Alam niyo po yung nangyari? 4 years na po, hindi pa pumapasok sa bahay yung mister. Takot eh. Takot. Pag takot ka, di ba? Ayaw mo na. Wala ka ng gana. Wala ka ng saya. Wala ka ng buhay. Ano po yung dahilan? Bakit daw yung mga tao ayaw nagkukumpisal? Takot sa pare. Amen? Lalong-lalo na baka makilala ko ni Father. Buti na lang po sa inyo, di ba? Meron pang nakatakip. Kaya anong ginagawa ng mga iba sa inyo para hindi pa makilala ng pare? Pinapalitan yung boses. Aminin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Naging duwende. Di po ba? Father, forgive me. Di ba? Para hindi lang makilala. Natatakot. The opposite of hope is fear and anxiety. And life is so much worse when you are
filled with fear and anxiety. Pero ewan ko ba sa atin, bakit napakahiling natin nangangamba at natatakot? Napakarami sa inyo, alam ko, hindi makatulog. Iniisip yung hindi pa nangyayari. Amen? Pero nasabi po ng isang santo, San Francisco ng Sales, that anxiety is the greatest evil that can befall a soul except for sin. Pangalawa sa kasalanan ay ang takot, dahil sabi ni San Francisco, ang utos ng Diyos, magdasal at huwag matakot. Amen? It is a commandment. Isang utos ng Diyos ang huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Pero ang ginagawa natin sa ating sarili, tinotormento natin ang ating sarili sa takot. Ito po ang tandaan nyo. What you perceive, you achieve. Ulitin ko po. What you perceive, you achieve. Pakiulit nga po. What you perceive, you achieve. Bakit? Yung mga naiisip mo, yun yung nangyayari. Because it is what you perceive. Yun yung nakikita mo, yun yung mga pinaniniwalaan mo. Pero pwede mong ibaliktad. Hindi po ba? Kamukha po nung kwento ko. Naniniwala, nagdadasal ako, hindi naman po yung manalo sa loto, makakabayad kami ng utang. Kaya nga, what I perceive, I achieve. Ano man po yan. Nag-uumpisa ang anuman nararanasan mo sa iyong isip. Sinabi ko po yan last Sunday sa aking homilya. Wala kang ibang mararamdaman, mararanasan na hindi nag-uumpisa sa iyong isip. Kaya nga po, di ba? Maalala nyo yung ginagawa ni Pope Francis, pag meron daw siyang problema, anong ginagawa niya? Sinusulat niya sa papel, nilalagay niya yung kanyang takot sa ilalim na sleeping Saint Joseph. It is one way to get it out of your mind. Kung ano man yung tumatakbo sa iyong isip, kailangan mo talagang alisin yan kung hindi nakakatulong sa iyo. Tandaan niyo po ito. If it is out of the reach of your hand, it should be out of your mind. Tandaan niyo po, kung hindi naman talaga abot ng iyong kamay, dapat alisin mo na, hindi na dapat inaabot ng iyong isip. Amen? Yung hindi mo makontrol, wag mong kokontrolin. Kamukha na lang na napakarami sa atin. Pag binabaha, naiinis, may magagawa ka ba sa baha? May magagawa ka ba sa ulan? Kahit na paano mo murahin o sumpain ang ulan o ang baha, wala kang magagawa. Ang magagawa mo lang ay kontrolin mo kung ano ang nasa isip mo. Sabihin mo, may mas mabuti pa bukas na naghihintay. It is better to hope because life is best with hope. Mas masarap ang buhay na umaasa. Amen? Pangatlo po, hope because somebody is hoping on you. Umasa ka dahil may umaasa sa iyo. Amen? Nung pong minsan, ako po ay na-assign sa katedral namin. Pagkatapos ko magmisang gabi, sa tabi po ng simbahan, merong mga puan.
Paglabas ko po, may nakita po akong magjowa, no? Nagliligawan. Daig pa po ang ahas, nakapulupot sa bawat isa, no? Nakakandong tong babae dito po sa lalaki, no? Talagang niyayakap, no? Nilapitan ko po, sabi ko, "Uy, umalis naman kayo diyan." "Ay, Father, bakit po?" Sabi nila. "Nakakainggit kayo eh," sabi ko. Buti pa kayo, meron kayong niyayakap. Ako, pag-uwi ko, no? Pagpasok ko sa kwarto ko, unan lang yayakapin ko, di ba? No? But my point is, di po ba, may mga ibang tao, pag nakita mo sila, naiinggit ka sa kanila. Amen? May epekto ang ginagawa ng ibang tao sa atin. Lalong-lalo na pag mabuti yung kanilang nararanasan, inaasam natin na sana ako din. Hindi po ba? Makakakita ka ng isang pamilya na sobrang nagmamahalan, tinatrato ng buong pagmamahal, respeto, galang, mga batang kanilang mga magulang, pinagkakatiwalaan ng mga bata. Makikita mo mga bata, napaka-responsable, napakabata pa lang, maaasahan mo sila. Di ba ano sasabihin mo bilang isang magulang? Wow, sana all. Di ba? Hindi po inggit yun. Pero umaasa ka na, sana ganyan din yung aking mga anak. Hindi po ba? You have to look at your life. You have to look at yourself. Because unconsciously, no? Or you may be unaware, you may be influencing somebody. Hindi mo alam, kala mo, no, ang buhay mo, napakabigat. It is worse, napakasama ng iyong nararanasan. Pero sa totoo lang, meron pa mga ibang tao, tinitingala tayo. Amen? Meron mga tao na bibilib sa'yo. Meron mga tao, inaasahan ka na i-inspire mo sila. Amen? Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Dahil hindi mo alam, meron kang taong napapalakas sa iyong ginagawa. Amen? Kung titigil kayo mga magulang, paano na lang ang inyong mga anak? Amen? Kung titigil po kayo sa pagsaserbisyo sa parokya, kayo po, paano na lang ang parokya? Amen? Kung minsan din po kami mga pare, di madali ang aming buhay. Kung minsan po, pati din po ako, sabi niyo, Father, nakaka-inspire ang inyong mga homily. Pero hindi niyo po alam kung ano yung mga problema ko sa parokya. Meron din po. No? Tayong lahat sa simbahan, may kanya-kanya tayong mga pagsubok. May kanya-kanya tayong mga hinaharapan na suliranin, mga problema. Minsan, nasasabi ko din po sa aking sarili, parang ayaw ko na. Kasi ginagawa mo yung the best mo, meron at meron taong magsasalita. Meron at meron taong may maninira sa iyo. Amen? Pero doon po sa punto, minsan gusto ko nang sumuko. Naalala ko ito. Ito sinasabi ko sa inyo. Kung susuko ako, sino kaya yung susunod na susuko? Kaya ako nagpapatuloy dahil naiintindihan ko meron taong umaasa sa akin na kailangan kong gawin ang aking misyon, ang aking paglilingkod. Amen? Tandaan niyo po yan. Before you give up, before you quit, ask that question, kung ako ay susuko, no, kung ako ay aalis, who will I let down? Who will be the people that I will let down? Sino kaya yung mga tao na umaasa sa akin, pero mapapabayaan? Para nung minsan po, habang inihintay ko yung kaibigan ko, nasa palengke kami, bumibili kami ng tinapay. Napatabi ako doon sa isang ali, matanda, nakakuba na, no? Tanda-tanda, nagtitinda ng Yakult. May napadaan pong isang tao, isang lalaki, napakalaki ng katawan. Bumili ng Yakult. Nay, pabili nga. Sabi ko, kung sino pa yung mukhang siga, siya pa yung may malambot na puso.
Tapos narinig ko itong lalaki, sabi niya, Nay, ang tanda-tanda nyo na. Bakit hanggang ngayon nagtitinda pa kayo, nagtatrabaho kayo? Sumagot po yung matanda, sabi niya, kasi po, yung anak ko may sakit. Tapos meron akong mga apo. Kaya kung hindi ako magtatrabaho, kung nandun lang ako sa bahay, paano na lang sila? Diba? Hindi natin alam yung pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa. Meron tayong pinagdadaanan. Meron tayong nilalabanan na problema. Pero lumalaban, hindi lang para sa kanya. Lumalaban kasi merong umaasa sa kanya. Yan ang pangatlong dahilan. Bakit kailangan kang umasa? To hope for something good, for something better, for the best. Because somebody is hoping on you. Huwag kang titigil umasa dahil may umaasa sa iyo. Amen? Pangapat po at kahuli-hulihan. Hope because it ends the pain. Umasa ka dahil pinapatay niya, pinipigilan niya, hinihilom niya ang anumang sakit at problema. Pag-i-spell niyo po ang pag-asa sa English, hope, H-O-P-E. Isa daw po itong acronym. At ano po ang acronym ng hope? H means hold, O means on, P means pain, E means ends. Hold on, pain ends. Kayo nga po, hold on, pain ends. Pag umaasa ka, diyan nawawala anuman sakit at pagdurusa. Alala ko po sa unang parokya ko, malapit na magpasko, pinatawag po ako sa isang bahay, naghihingalo, namamatay, may sakit. Pagdating ko po, isang bahay, no, mahirap ang taong nakatira. Itong tao ay nakahiga po sa flooring. Ganyan po kahirap, wala siyang bed. No? So kailangan ko pong lumuhod para ipagdasal, i-anoint itong tao. No? At habang nilalagyan ko siya ng langis para sa mga may sakit, itong tao habang naghihingalo po, no, sabi niya sa akin, Father, basta pagtayo ko po, gagaling lang ako, magsisimba po ako. Sabi po niya. Sabi ko, Tay, huwag niyo muna pong isipin yan. Ang isipin niyo, bigyan niyo ng pansin, yung pagpapagaling niyo. Pabayaan niyo na po yung pagsisimba. Kasi naiintindihan naman po ng Diyos, no? At ng simbahan, kung hindi kayo makakasimba, may sakit kayo, matanda kayo, no? Magpagaling kayo. Yan ang mission nyo ngayon. Yan ang kailangan nyo bigyan ng tuon at pansin. Sumagot po, kahit na naghihingalo, hinahabol ang kanyang hininga, sabi, hindi po, basta't makatayo ko, magsisimba po ako ngayong Pasko. Sabi ko, wala na to. Ang hirap pa naman, simbang gabi. Kung kailan puyat ang mga pari, doon pa sasabay sa mga trabaho ko. No? Kaya nga sabi ko, Lord, extend yun naman po. Yung hindi naman po ako puyat, sabi ko. No? Nagsimbang gabi na. Nagpapa-communion po ako, bibigay ako ng communion. Bigla-bigla, napatigil ako. Bakit? Doon sa harapan ko, itong tao na naghihingalo, mamatay-matay, nakatayo. Hindi po ako makapaniwala. Hinawakan ko po yung kamay niya. Kasi kala ko minumulto ako eh. Sabi ko, kayo po yan. Kayo po ba yan? Opo, Father. Di ba sabi ko naman, pag nakatayo ako, magsisimba ako. Kaya nandito po ako.
Yan ang ilabot po ako. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. At doon ko po napagtanto, no? Ang kapangyarihan ng pag-asa. Umasa siya. Yun yung nasa isip niya, nasa puso niya. Tatayo ako, gagaling ako para makapagsimba ako. Sino ba ako para pigilan siya? Kahit na sinasabi ko sa kanya, wag po. No? Nakatulong din po yung dasal ko. Wag mo na mamamatay. Pagkatapos na lang na simbang gabi. Sabi ko. But joking aside, pero ang totoo po, pagkatapos nun namatay. Wala na po siya. Pero salamat sa Diyos, in-extend yung buhay niya kahit paano. Ang gusto ko sabihin sa inyo, may kapangyarihan ang pag-asa. Amen? Di ba, meron po tayong kasabihan, bang may buhay, mali yan. Burahin nyo yan. Kalimutan nyo yan. Kasi ang tama, habang may pag-asa, may buhay. Habang may pag-asa, bubuhayin ka. Amen? Anuin mo ang pag-asa, di ba? Habang may buhay, anuin mo ang pag-asa. Kaya nga binigyan ka ng pag-asa ng Diyos para palakasin ka. Para buhayin ka. Habang may pag-asa, may buhay. Habang magpag-asa, bubuhay ka, lalakas ka, hihilom ka, gagaling ka. Yan ang kapangyarihan ng pag-asa. Pang-apat, hope, it ends all pain. Hope, it heals all illnesses and sickness if you have hope. Umasa ka pa. 4 na tanong po, bago po natin tapusin ang ating recollection. 4 na tanong na gusto kong pagnilayan nyo. Una, paano naging mabuti ang Diyos sa iyo? How has God been good to you? What are the miracles of God in your life? Kung bibilangin mo, ano ba yung mga grasya, milagro, pinagkaloob na biyaya ng Diyos sa iyo, sulat mo lahat. Bakit mahalaga yan? Para pag dumadaan ka ng lungkot, buksan mo, basahin mo, balikan mo. Bakit mahalaga yan? Kasi may paghuhugutan ka ng lakas. Masasabi mo, binigay na ng Diyos sa akin noon. Nangyari lamang, may masama ngayon. Pero, ang palaging mangyayari, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. How has God been good to you? Ano ba ang mga kabutihan, biyaya at grasya ng Diyos na tinanggap mo? Pangalawa, what are you looking forward to in your life? Ano pa ba ang mga inaasahan mo, ninanais mo sa iyong buhay? Meron ka pa bang ninanais? Meron ka pa bang inaasam? Ano pa bang inaasahan mo sa buhay mo? Huwag niyo po sasabihin na, Father, wala na. Delikado po yan. Pag sinabi mo, wala na po, perfecto na. Baka bukas, nandun ka na sa puninarya. Di ba? Kaya buhay ka dahil meron ka pang
ninanais. Kaya nandyan ka dahil meron ka pang inaasam, meron ka pang inaasahan. Amen? So, wag mo sasabihin kahit na matanda ka na, wala na po. Meron pa. Amen? Ano pa? Ano ba? Sulat mo. Pangatlo, sino ang umaasa sa iyo? Sino ang umaasa sa iyo? Sino sa tingin mo ang natutulungan mo sa iyong paglilingkod, sa parokya, sa chapel, sa iyong pamilya? Sino? Sino ang umuhugot ng lakas sa iyo? Inspirasyon. Pang-apat at kahuli-hulihan, ano ang sakit o hirap at problema na gusto mong masolusyonan, masagot, mahilo, mapagaling ng iyong pag-asa? What pain, what problem do you want that hope can solve and heal for you? Ano yung problema na gusto mong magkaroon ng kasagutan dahil sa iyong pag-asa? Napaka-importante po. No? Meron ka bang sakit na nararamdaman? Ano yung sakit na gusto mong mahilom, mapagaling ng iyong pag-asa? So, 4 na pabaong ko po sa inyo. 4 na regalo bago magpasko. Bakit kailangan umasa? Una, hope, because God is good, God is great. God is good, God is great all the time. Second, hope, because life is best with hope. Mas masarap ang buhay pag umaasa ka. Pangatlo, hope, because somebody is hoping on you. Umasa ka, may umaasa sa'yo. At pang-apat, hope, because it ends, heals all pain. Kaya nga, sa inyo pong lahat, asa pa kayo. Sabihan mo ulit ang katabi mo, asa ka pa.